Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang paghagupit ng kalikasan sa China na nararamdaman ng buong bansa. Ilan sa mga pagbaha na kanilang naranasan sa taon na ito ay maituturing na unang beses nilang naranasan sa kanilang kasaysayan. Ang lebel ng tubig ay sumobra na ang taas at ang mga dam na sila dapat napipigil sa sobra-sobrang tubig na ito ay hindi na din kinaya at kinailangan ng buksan upang maiwasan ang pagkawasak ng mga ito. Siyempre, malaking panganib ito para sa mga residente at tiyak na hindi sila sigurado sa magiging bunga ng pagbubukas ng mga dam na ito. Noong 13 ng Hulyo, ang Three Gorges Dam ay naabot ang pinakamataas na level ng tubig nito para sa taong 2024. Umabot ang level ng tubig ng hanggang 165.72 meters na kung saan 20.72 meters ang sobra sa dapat na water limit nito. Ang inflow rate ay umabot na ng nasa 51,500 cubic meters per second habang ang outflow rate naman ay nasa 37,500 cubic meters per second. Upang mapahupa ang flood pressure sa gitna at iba pang bahagi ng Yangtze River, ang pamunuan at namamahala sa ilog ay nagdesisyon na dagdagan pa ang kanilang mga nakabukas na floodgates sa Three Gorges Dam. Mula sa 4 ay ginawa nilang 6 ang binuksan nilang floodgates sa loob lamang ng isang araw. Bukod dito, ang Chongqing na isang pangunahing syudad sa timog kanluran ng China ay nakaranas din ng matindi at nakakatakot na pagbaha na tinatayang pinakamalala ngayong taon. Nasa 100 ang mga distrito at 6 na bayan ang nakaranas ng matinding pagulan at pagbaha sa China. Ang level ng tubig sa mga nasa 35 mga ilog ay lumagpas na sa kung ano lamang ang dapat na level ng tubig ng mga ito. Kaya naman dahil dito ay nasa libo-libo mga residente na ang lumikas at mas pinili na lamang na iwanan ang kanilang mga bahay. Ayon sa ulat ng China Central Television noong 13 ng Hulyo, ang malakas na buhos ng ulan ay nagdulot ng malalang pagbaha sa Chongqing. Ang report ay batay sa mga video footage ng mga tauhan ng China na silang naghahatid ng mga supply at pagkain sa mga taong natrap sa kaniga ng mga bahay dahil pa din sa baha. Sa Chongqing pa din, tinatayang nasa 1/3 ng baha ay mula sa buhos ng malakas na ulan na lumagpas na sa flood limit ng nasa 100 milimetro. 10 mga distrito at bayan ang nagulat na lumagpas na hanggang 250 millimeters ang level ng tubig baha sa kanilang lugar, na kung saan ang pinaka-nakakaalarma ay nangyari sa Shumingyi Station sa Fengdu na umabot sa 426 millimeters ang sumobra sa water limit ng water level nila. Nagdulot din ng labis ng pagbaha na ito ng mga landslide at sa Hubei province sa Hefeng ng China. Isang bahagi ng provincial road ang isinarado dahil sa landslide na nangyari. Kinailangan pang gumamit ng excavator upang linisin ang kalsada at para makadaloy muli ng dire-diretso ang tubig. Sa
Anhui Province naman, iniulat pa din ng China Central Television ang tila paglamon ng baha sa isang residential area sa probinsya na kung saan kinailangan pang isakay sa mga lifeboats ang mga residente upang ma-rescue ang mga ito. Bilang paghahanda pa sa mas matindi pang buhos ng ulan sa mga susunod pang araw, hindi na nagdalawang isip ang Water Resources Bureau ng Chongqing na gumawa ng mga mas maagang aksyon na kung saan noong 13 ng Hulyo, nagsagawa sila ng consultations and evaluation sa mga katabi nilang probinsya gaya ng Sichuan Province. Nanghingi din sila ng permiso mula sa Yangtze River Commission para sa koordinasyon nila sakaling mas lumakas pa ang pagulan at pagbaha. Sa pagpapatuloy ng baha sa China, marami sa mga lugar ngayon sa bansa ang lubog na at halos hindi na marating ng mga rescuers. Ang kanilang ipinagmamalaking Zhenyuan Ancient City ay hindi na din halos makilala ng mga residente. Malaking pinsala na din ang maaaring iwanan nito sa naturang lugar. Marami sa mga tindahan ay nakalubog na sa baha at ang mga sakyan ay tinangay na lamang ng tubig. Marami sa mga residente sa tourist spot na ito ang piniling iwanan na lamang ang kanilang bahay dahil ang sinaunang bayan ay ngayon para ng isang bayan ng katubigan. Ang Zhenyuan City may nasa mahigit 2,000 taon na ang tanda, subalit ngayon ay hindi na halos makilala ng mga turista. Itinayo pa ang syudad na ito noon pang dinastiyang Ming. Maraming mga lumang gusali sa lugar, mga traditional residences at mga makasaysayang lugar sa labas ng syudad. Kaya naman dinudugtog ito ng mga turista noon, sukan man ngayon dahil sa malalang pagbaha, dahil sa malalang pagbaha, taon bago maibalik sa dati ang taon bago maibalik sa dati ang Ang China Meteorological Administration ay sinabing ang lahat ng ito ay bunga ng mas malalang climate change. Sinabi pa nila na ang China ay makakaranas pa ng mas malakas na pagulan at pagbaha sa mga susunod pang mga araw at buwan. Ang forecast na ito ay paiwating lamang sa China na dapat ay maging mas handa sila sa mga kaganapang kagaya nito. Ang mga nangyayari sa Chongqing ay paalala din sa mga tao na kailangan silang maging handa anumang oras dahil sa pabago-bagong takbo ng panahon. Ang pagulan ng malakas ay hindi